Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Test mic. Hello, hello, hello. Okay, good afternoon po sa inyo lahat. Welcome again sa ating Growth Thursdays. This is your Vice Chairman of Wevolve, ang pinakamagandang networking sa balat ng Pilipinas. Okay? Kamusta po kayo lahat? And I hope you're all doing well. Kamusta? At i-comment mo naman kung tagasan ka at ano ginagawa mo ngayon. Okay, so kamusta po kayo? Ako, feeling ko napapadami aking kinakain lately. Okay, pero yan, binabawi ko naman sa exercise saka sa fasting para hindi masyado mapakain dahil nandito ka lang sa loob ng bahay as usual. Di ba? Wala ka choice kundi kumain, matulog, manood, magbasa. Di ba? Yan. So, basahin ko lang yung mga online. Kamusta kay Billy, kay Manuel Roda, kay Crisanta, kay Lizette, okay, kay Joseph, kay Hilda, kay Bobby, kay V, yan. So, nasa Singapore daw si V. Nakahiga lang. Nako, higa na naman. Di ba kayo napapagod ka kahiga? Kay Eddie Sir, ako niya is watching. Yeah, si Joseph watching while working. O, wala kayo kay Koy. Nag-e-encode. Taray. Okay? Si Lizette, watching daw from Pasig. Na-miss niya daw. Ayan. Si Bobby naman, Quezon City, waiting for LBC to pick up the delivery. Ayun, masisipag. Yan ang mga malulupit. Diba? So ayan, si Santa naman watching from Tarlac City. So, kung kaka-online mo lang ngayon, i-share mo na to sa wall mo. Saka sa mga downlines mo, sa leaders mo, para mapanood nila at makasama nila tayo ngayong hapon o ngayong tanghali para, diba? Kesa naman na natutulog lang sila o kumakain, something na matuto sila mag-grow. Okay? So, sa mga mga online ngayon, okay, may question ako sa inyo. Napanood nyo na ba yung ating video, yung short film ng Wevolve? Napanood nyo na ba? Comment naman kung kamusta. Nagustuhan mo ba yung short film? Kinilig ka ba? Natuwa ka ba? Okay? So, ito kasing short film na to is isang paraan para magamit natin yung product at mag-viral po siya. Okay? Kapag nakita ng mga tao na may short film na something entertaining, alam mo yung parang Jollibee, na pag napapanood mo yung love story sa Jollibee, napapabili ka ng Jollibee. Kahit walang connection yung love story doon, di ba? Si Jiv Chu, yan, si Marcel. Watching din from Singapore si Marcel. Drinking coffee naman si Jiv. Sa mga hindi pa nakakapanood ng ating short film video, nandito lang sa wall ng ating page and make sure na hanapin mo siya, di ba? At i-like mo yung page, i-make sure nakalagay ka C first para na-notify ka. Katulad si V. Tignan mo, sayang. Kahapon pa na-upload, di niya alam. Ibig sabihin, hindi siya naka-like sa page o hindi siya naka-see first sa notification. Okay, ito si Lisette, sabi niya, very inspiring transformation ni ate. Oo nga, yung nandun sa video. Si Joseph, sabi niya, daming humugot sa short film. Oo nga, nakaka-relate maraming tao. Magandang araw kay Sir Eddie Sir. Yan. Si Letty. Oh, hindi niya pa napanood. Ba't hindi mo pa napanood? Malamang hindi ka rin see first ang notification mo sa page. Make sure yung notification nyo, ayusin nyo sa see first para pag may mga post sa page o updates, nakikita mo kaagad, di ba? Yan. Of course. Ayan. So anyway, welcome po lahat. Welcome lahat. Kamusta kayo? And as usual, nandito lang tayo sa loob ng bahay. Hinihintay para mawala tong lockdown. Okay?
And si Eddie Cerdo kinilig. So mga kaibigan, di ba, welcome to Growth Thursdays. Sa mga first time na magiging part ng Growth Thursdays, comment mo naman kung first time mo. At kung matagal ka ng follower ng Growth Thursdays, i-comment mo naman na matagal ka na rin. Si Gina, sabi niya, ang ganda ng short film, kaka-inspire. You know, inspired din siya. At kung kaka-online mo lang ngayon, make sure i-share mo na to para lahat ng downlines mo, leaders mo, kasabay natin sila na manood at matuto. Okay. So, sa mga online ngayon, comment mo tagasan ka, ano ginagawa mo ngayon? Si Leia, watching from Cavite. Si Amirk, watching from Riyadh, KSA. Diyan ba sa Middle East, may lockdown pa rin ba? Okay, and kamusta ba mga sitwasyon sa iba't ibang bansa? Alam ko ngayon yung Singapore namumuro. Maraming cases daw ngayon sa Singapore. Totoo ba yun? Nilakpasan niya pa Pilipinas. Diba? Dito sa atin maraming pasaway. Okay? So, anyway, sa mga gusto mag-start na tayo, just comment yes para tayo mag-start. And if ever meron kang questions about sa business natin, sa products mo, or the company, or anything, pwede mo i-comment before tayo mag-start. Okay? Ayan. So, ito pala, konting update bago tayo mag-start. Okay? Dahil po sa sitwasyon ngayon, sa crisis, most na mga factories po ngayon sarado. Okay? And lahat po ng mga deliveries din is pahirapan. So, baka may possibility, di ba, magkaroon po tayo ng shortage sa products, and baka magkaroon din possibility yung mga lalagyan ng products natin medyo maayusin. Okay? Kasi nga, dahil nga sarado ang mga ngayon, ang mga establishmento, walang deliveries ng mga lalagyan. Okay, pero isang cup, dahil punong-puno naman tayo ng sangkap yung mga lalagyan lang yung natin, okay, yung problem. So bear with us if ever merong something na baka medyo kakaiba, mapapansin kayo sa product, okay, dahil nga sa crisis po yan, okay. So syempre, ganun, sarado yung mga factory, yung mga nagdi-deliver, most ng lalagyan natin galing pa sa ibang bansa. So, meron ganung factor. But, yung quality ganun pa rin. Okay? So, anyway, let's now start sa mga ngayon pa lang makakasaksi ng Growth Thursday. Ano ba ang Growth Thursday? Okay? As a vice chairman ng company, naniniwala kasi ako na hindi lang pera ang usapan pagdating sa success. So, meaning, di ba, naniniwala din ako na dapat lahat ng areas ng buhay mo is ayusin mo. Hindi lang sa financial, kundi rin sa attitude, kundi rin sa health, sa character mo, at iba't iba pang aspeto ng buhay. Okay? So, ginagawa natin to every Thursday para magkaroon ng konting reminder lang. Diba? Just like nga yung paliligo, ginagawa mo everyday para ma-remind ka na malinis sa katawan. Ito naman once a week ginagawa natin para ma-remind ka sa mga magandang lessons na pwede mong i-apply sa buhay mo. Okay? May magandang dito si Amir Hussein. May lockdown pa rin sa Saudi, Riyadh. Hindi kami makalabas. Okay. Si Bernabe watching daw from Vizcaya. Ayan. So, dahil ready na kayo, we will start. Okay? So, meron tayong mga pag-uusapan ngayong araw na to ng mga lessons for today. Okay? So, ready na ba kayo? Ngayong araw na to, meron ako ituturo din sa inyong special na technique. Okay? Para mabago mo yung mindset, mabago mo yung mga bagay na nahihirapan ka sa buhay. Okay? Diba, nahihirapan ka maging patient, nahihirapan ka mag-save, nahihirapan ka mag-recruit, nahihirapan ka makontrol sarili mo. Okay? Mamaya bibigyan ko kayo ng tip para gawin yun. Okay? So, meron po tayong at least 3 lessons for today. Okay. Sa mga ready na, ay tayo mag-i-start na po. So, yung first lesson natin for the day na pag-uusapan ngayon is ito po. First lesson is yung tinatawag natin na flexibility.
Okay? So, ano ba itong tinatawag nating flexibility? Maraming tao, pagdating sa buhay, madalas yung mind nila closed o yung mga beliefs nila closed o kaya yung mga ginagawa nila hindi sila maging flexible. Okay? Paano yan? Okay? Nasubukan mo na ba yung napunta ka sa ibang bansa na mayroong ibang kultura, iba yung mga pananaw nila sa buhay, iba yung pananaw nila sa beliefs nila, yung religion nila, yung kultura nila. Tapos, anong nangyari? Nahihirapan ka maging flexible o mag-adjust along the way, di ba? Kasi nga parang hindi ka sanay doon. Meron silang oras ng pagkain, meron silang mga ibang batas, di ba? Yung bawal magtapon ng candy o bawal dumura sa daan. Sa Pilipinas, ginagawa mo yun, di ba? So, usually, sa buhay kasi, kapag hindi ka marunong mag-adjust, okay, ang mangyayari, mahihirapan ka. At madalas, sa umpisa, pag hindi ka kaya mag-adapt, okay, hindi mo kaya maging flexible, ang mangyayari po sa'yo is, hindi ka mag-grow. Okay? So, anong point ko dito mga kaibigan? Maraming tao ayaw nila nag-a-adjust sa mga kasama nila. Okay? Yung iba pang sinasabi nila, ayaw makipagplastikan, di ba? Hindi ako yan. Okay, sa buhay talaga minsan, dapat matuto ka makisayaw sa alon ng mga tao. Kasi nga, tingnan mo sa buhay, maraming tao nagrereklamo na ayoko ganito, ayoko ugali niya, hindi ko kaya makisama sa kanya. Di ba? Para kang ito nakakatawa, para kang nagpunta ng beach, tapos maraming tao sa beach naliligo, tapos nagrereklamo kasi sinasabi mo sa mga tao na, pwede ba wag kayo masyado magagalaw sa tubig kasi tinatamaan yung mata ko. Di ba? Matatawa sila sa'yo kasi nga, lahat ng tao nandun sa tubig o sa dagat para mag-enjoy, tapos nagagalit ka sa kanila, tinatamaan yung mata mo, di ba? So, minsan maraming tao, hindi nila kaya mag-adjust, hindi sila ganun ka-flexible. So, anong nangyayari? Nagiging limited ang kanilang experiences. So, anong nangyayari? Dahil ayaw nilang makisalamuha sa tao, hindi sila nag-grow. Ayaw nilang makita si ganito, hindi sila nag-grow. Ayaw nilang mag-adjust. Instead na maging patient sila lalo, mag-flare out sila. Di ba? So, kaya mahalaga sa business o sa buhay, yung marunong ka maging flexible o mag-adjust. Just like sa business, pumasok ka ng networking. Okay? Imagine mo, ilang years ka empleyado. Sabi mo ng 10 years, 20 years ka empleyado. Tapos bigla, first time ka magkahawak ng ganitong negosyo, nahihirapan ka mag-adjust. Kasi, for ilang years, ang na-develop mong skill is employee. So, wala kang business skills, di ba? Ito po yung isa sa nakikita ko kasing mali sa society. Sa society po kasi natin, ang madalas, di ba, lalo na sa school, tinuturuan lang tayo mag-aral, maging magaling sa science, sa sibika at kultura, sa PE, di ba? Pero pagdating sa tunay na buhay, hindi mo naman magamit pagdating sa paggawa ng pera, di ba? So, most ng school system natin yung manipulated para gawin kang empleyado. Hindi maganda ang school system para sa ikakayaman mo. Yes, tatalino ka na mga educational na mga bagay, pero yung mga yung financial skills mo, hindi ka talaga natututo. Okay? So, kaya ayun, hindi maganda rin yung mga tinuturo masyadong school system pagdating sa buhay. Yun nga. Kasi doon, for example, ipapunish kapag nagkakamali. Diba? Sa tunay na buhay, sa pagkakamali, doon ka natututo. Diba? Doon ka nag-grow through your mistakes. Okay? So, kaya maraming tao hindi negosyante kasi nga, yun, natatakot sila magkamali dahil napapagalitan sila ng mga bata sila. Pero, diba, kung marunong ka mag-adjust, flexible ka, matututo ka mag-grow ka, eventually magiging successful ka. Okay? Kaya nga kung bago ka dito sa negosyo mo, na ginagawa mo ngayon, di ba? Magkakaroon ka talaga ng period of adjustment. Ibig sabihin yan, yung period of adjustment na yan is dadaan ka sa hirap, sa struggle, sa mga challenges. Pero, di ba, kung willing ka naman mag-adjust at matuto along the way, magsasucceed ka pa rin. Okay? May kasabihan nga tayo, di ba, na basta maganda yung sahod, kahit hindi mo lilinyahin mo. Like, for example, kung halimbawa bibigyan kita ng trabaho na magwawalis ka sa tapat ng bahay ko, lilinisin mo yung kanal, babayaran ka ng 100,000 per month. Kahit hindi mo linya, ano gagawin mo? Di ba lilinyahin mo? Ganon din sa pagyaman. Itong ginagawa mong negosyo ngayon,
'Di ba? Hindi mo siya linya, pero dahil maganda yung kita, nilinya mo na siya. 'Di ba? So, sa buhay, 'di ba, generally speaking, dapat marunong ka mag-adjust sa mga kasama mo, sa business mo, sa health mo, at umaga, overall, sa buhay mo din, dapat marunong ka makisama. Okay? Kasi nga, hindi pwedeng lagi ikaw tama. Hindi pwedeng ikaw lagi nasusunod. Or else, magre-retreat ka. Ibig sabihin na magre-retreat, lagi mo nilalayo yung mga taong hindi mo nakakasundo. Lalo na sa negosyo, marami tayong namimit minsan, magkasalungat ng belief, magkasalungat ng mga paniniwala. Okay? Yung iba, hindi naniniwala sa networking. Yung iba, kagabi nga lang, meron akong kaibigan, ini-invite ako. Okay, taga-ibang bansa siya, meron doon siyang nakitang magandang investment na networking. Okay? So, ako, pinakinggan ko naman, sinend niya sa akin yung link, chinek ko. Tapos sabi niya sa akin, ano masasabi ko? Sabi ko, bro, programmer ka, sabi ko. Magaling kang programmer. Sabi ko, ilang years ka na sa programming? Sabi niya, 15 years. Okay, sabi ko, sa tagal mo ba sa programming, isang tingin mo lang sa isang program, alam mo na yung problema. Sabi niya, oo. Sabi ko, bakit? Kasi bro, sa sobrang tagal ko, isang tingin ko na alam ko na. Okay. Tapos sabi ko sa kanya, alam ba ilang taon na ako sa network marketing industry? Sabi niya, ilan? Nasa kanyang din na level, mga lakpas 15 years. But, sabi ko, yung pinakita mo sa akin na website o video, isang tingin ko lang, nalaman ko lang scam yun. Sabi niya, bakit? Baka mo nasabing scam? Sabi ko, same as you. Sa programmer, isang tingin lang alam mo na ako may problema. Ako rin, ganun din. Sabi ko, sa mundo ng direct selling o networking, kapag walang binebentang produkto, tapos puro recruit lang, tapos nilagyan pa ng investment, scam po yan. Tapos sabi niya sa akin, operational na daw 22 countries. Diba? Tapos sabi ko, yes, madali naman mag-operate through Facebook online. Pero tanong mo kung nakabukas sila doon sa country na yon, nakaregister ba sila as an investment? I doubt it. Diba? Kasi dito sa Pilipinas, ganoon din. Marami nag-ooperate na scam, pero pag wala nagreklamo, diba, hindi naman inaaresto until may magreklamo. Okay? Kasi iba ang registration pag investment, iba rin registration pag networking. Okay? So anyway, mga kaibigan, mag-proceed na tayo sa ating next lesson for today. Okay? And kung bago tayo mag-proceed, magbabasa muna ako mga comments. And dapat, i-comment mo rin yung natutunan mo sa ating first lesson. Yan. Bago tayo mag-proceed sa ating susunod na lesson. So, batiin ko lang si Evelyn Hernandez. Yan. Si Sham, ready na daw. Ako si Sham, daming group sa Facebook. Si Ayen, hello. Si Red Nueva from Antipolo City. Okay. Si Amir, sabi niya, important health, wealth lang kami sa Riyadh, sir. Sabi nila, helping people, helping succeeds. Tama. Okay. Daming taga Middle East ngayon, na online. Okay. Dinaig nyo pa yata yung mga online ngayon sa Pilipinas. Yung mga online ngayon nasa Pilipinas, paramdam nga kayo. Okay. Mas marami nagko-comment ng mga taga abroad. So, kung kaka-online mo lang, make sure i-share mo to sa wall mo para makita to naman yung mga leaders, mga downlines, at mga friends para matuto rin sila sa araw na ngayon. Okay? Ayan. May tanong, new package. Ano yung tanong mo na new package? Kumpletuhin mo naman. Okay. So, ikaw naman, i-comment mo kung nanonood ka ngayon. I-comment mo kung ano yung bagay na grateful ka ngayong lockdown at ano yung mga na-realize mo ngayong lockdown. Okay? Si Lizette, sabi niya, pag hindi ka mag-adjust, talo ka sa buhay. Si Rodeline Alvarez, watching from Saudi. Okay. Si Tita Hermie, watching from QC. Ayan. So, friends, ako feeling ko feeling ko lang parang nabalitaan ko kasi sa Amerika, lalo na sa doon sa part nila, lahat daw ng utang ngayon, nagkaroon ng amnesty. Mga may utang sa bangko, may utang sa credit card, may utang sa sakyan, nagkaroon ng amnesty.
Okay, dahil sa crisis ngayon. So, I hope makarating sa Pilipinas na lahat ng utang mawala, di ba? Hindi okay, malaking tulong sa ating mga kababayan, di ba? Si Ed Paul, watching here Davao Oriental. Okay. So anyway, sa mga gusto na mag-proceed sa ating next lesson, comment mo naman na yes para pag-usapan na natin ating next lesson. Okay. Si Joseph, sabi niya, ano po opinion mo, idol, sa mga company na nagpapalit ng marketing plan? Okay? Sa akin, normal lang naman nagpapalit ng marketing plan kasi usually may mga adjustment din sa ekonomiya, ganun, or doon sa presyo, ganyan. Okay? Hindi lang siguro yung papalit-palit, yung tipong na lang, every year nagpapalit. Okay, every month nagpapalit. Okay, ayun yung mahirap. Okay. Si Tita Hermie sabi niya, super thankful po ako sa Bivol kasi kahit lockdown nakakabenta. Yes, di ba? Marami po ako narinig ng mga networking, wala pong mga stocks. Dahil ngayon po talaga, pahirapan ng stocks. Dahil nga, sarado lahat ng factory, sarado lahat ng delivery, di ba? Mga tao natatakot lumabas, magtrabaho. Diba? Pero very fortunate tayo kahit paano meron tayong operation, diba? Kaya thank you Lord. Yan, marami pa rin nagbe-benefit natin na marketing plan. Okay. So anyway, marami na nag-comment. So, our next lesson is yung tinatawag kong last resort. Okay? Kung yung unang natin, lesson is tawag adjustment, ito naman, tawag ko dito is last resort. Ano ba tong last resort na to? Okay? Last resort ganito. Most na mga tao kasi madalas nagagalit, madalas irritable, madalas nambubulyaw, madalas sarcastic. Okay? So baka nakaka-relate ka o baka nanay mo ganun o kaya may boss kang ganun. So let me share a story. So may isang bata na yung nanay niya lagi nagagalit. Yung, oy anak, yung assignment mo, nagawa mo na ba? Diba? Tapos, kaya hindi pa siya naligo. Oy, maligo ka na, di ba? So, laging mataas ang boses lagi ni nanay. Okay? Tapos, isang araw, yung bata, may bisita siya sa bahay. Sabi niya dun sa bisita niya, ay, huwag mo pansinin si nanay ko. Ano lang talaga yan, laging lang sumisigaw. Okay? Tapos, isang araw, si bata, kasama yung si nanay, tumatawid sila, dahil busy siya sa phone niya, hindi niya nakita, merong sasakyan na parating, si nanay sumigaw. Noong time na yon, dahil nasanay na si bata na sinisigawan si nanay, hindi niya pinansin at nasagasaan siya. Saklap, no? So, anong moral lesson ng story, okay? Ganito po yan. Kung ikaw, di ba, nakikinig ka dito, wag mong gagamitin na pang araw-araw na ugali mo yung nagagalit, naninigaw, or nagiging sarcastic. Okay? Kasi nga, at magagaya ka dun sa bata na story ganun, di ba? Kung tingnan mo nga, di ba, sa Bible, si Jesus, di ba? Si Jesus Cristo, ilang beses siya nagalit. Di ba? Minsan lang. Minsan lang siya nagalit, hindi minsan sa isang araw, okay? Okay? Hindi minsan sa isang yung iba baka minsan araw-araw yung minsan eh. 'Di ba si Jesucristo dun sa Bible, 'di ba? Isang beses na nagalit yung sa temple, alam ko sa temple yata yun, parang may mga tao tapos tinabig niya yung mga table. Parang ganoon. Minsan lang, hindi madalas, okay? So, ibig ko sabihin wag mong gawin na araw-araw ka naiirita, nagagalit o nagiging sarcastic kasi hindi kasi seryosohin ng mga tao. Okay? I-reserve mo lang yan sa mga talaga, tamang pagkakataon. Hindi yung araw-araw. Okay? Kasi nga, kung gano'n, hindi ka nare-respetuhin. Kasi nga, normal na lang sa'yo yun eh. Hindi ka napapakinggan dahil normal na lang sa'yo yun. Okay? So, ibig ko sabihin, mga mga kaibigan, di ba? Pagdating sa
paggamit ng sarcasm o paggamit ng mataas na boses, nire-reserva mo lang yan sa dulo. Okay? Ayun yung tipong wala nang ibang magagawa o ito na yung last resort. Okay? So, ibig sabihin, magsisimula ka muna sa kausapin na maayos, di ba? Aregluhin na mabuti. Pag wala pa rin, doon mo gagamitin yung mataas na boses. Hindi yun yung gagamitin mong default na boses araw-araw. Okay? Just like imagine mo kung may gera. What if kung may gera mga bansa, yung kaagad nilang gagawin is papakawalan nila yung nuclear weapon. O kaya may nag-aaway na tao, laging granada kaagad. Hindi, di ba? So, ibig sabihin, kapag gagamitin mo yung something na ito nga, pagtaas ng boses, sa mga tamang okasyon o very minimal, okay? Siguro sa isang taon, isang beses, ganyan. O bihira, di ba? Wag lang araw-araw. Kasi pag araw-araw, walang tao makikinig sa'yo, hindi ka nare-respetuhin, feeling nila ganun ka na lang palagi. Okay? So, meaning, matuto ka nga, gamitin yun as a last resort. And ito po tip ko sa inyo, just when it comes to business, ito mangyayari po to. Mangyayari sa negosyo mo na meron kang downline na hindi mo nagustuhan yung ginawa. Okay? Ang wag mong gagawin, ipapahiya mo siya publicly. Kung meron kang hindi nagustuhan do isang tao sa downline mo, leader mo, wag mong sasabihin at that moment. Kalma ka lang, ihiwalay mo siya after ng meeting, tapos mag-usap kayo privately. Wag yung dadaan sa Facebook. Maraming mga iba na pag bad trip, idadaan sa Facebook. Downline leader, nag-aaway, diba? Cross-line, ganyan, aaway. Wag yung gagawin ganon. Ang tawag po dun mga unprofessional. Kung meron kang problem, say sa downline, sa upline, or kahit sino, pag-usapan nyo muna privately, di ba? Para ma-resolve nyo siya. Remember, di ba, nasa network marketing business po kayo na tawag sa inyo mga professional network marketers. Kapag nagpaparinggin nyo kayo sa Facebook, hindi po yun professional, di ba? Okay? So, have some class, di ba? When it comes to handling problems, make sure na matuto ka mag-handle professionally. Kasi imagine mo, our organization mo palaki ng palaki. Kung hindi ka marunong mag-handle ng mga problems sa downline mo, what if umabot yung organization mo 10,000? Tapos may kalabang ka doon ng mga downline mo 100. 100 pinapatamaan mo sa Facebook. O 100 pinapahiya mo. Hindi, di ba? Ihiwalay mo sila, kakausapin mo maayos, di ba? Okay guys, learning? Because that's the way na para mag-grow ka. Imagine mo na lang na kung, di ba maski sa school, naalala ko nung school bukol pa ako noon. Meron ako nagawang hindi maganda sa school namin. Yung teacher ko, magaling, hindi niya ako pinahiya at that time. Hinintay niya matapos yung class, tapos nireport niya ako sa discipline office. Tapos doon ako kinausap sa discipline office. Doon ko na-realize na okay ito in-isolate ako, kami lang dalawa doon sa room, tapos kinausap niya ako, ano ba yung problema ko. Then eventually, naliwanagan naman ako. Diba? Which is ayun yung tama. Diba? Kasi ang mga tao ayaw nilang pinapahiya sila. Remember that. Okay? And ito ang problem kasi natin sa school. Okay? Makinig ka mabuti. Sa school, hindi po tayo tinuruan paano mag-handle ng problems. Okay? Sa school, hindi tayo tinuruan paano mag-handle ng problema ng sarili mo at problema mo sa kapwa mo. Kaya isa po sa mga failure ng school system yan. Tinuruan ka lang talaga tumalino. Ayun lang. Pero pag-handle ng pera, pag-handle ng mga kaibigan, ng mga relationship, hindi tinuturo sa school. Kaya maraming tao ngayon, yun, problemado sila pag may problem sila sa relationship, sa kaibigan, sa business, kasi hindi nila nalaman yung proper skills. Ngayon, natututunan mo na sa papanood ng video na to, diba? Ngayon, natutunan mo na may tamang paraan pala pag-handle ng problem na hindi ka lang basta nagpaparinig sa Facebook, o kaya basta mo na lang pinapahiya yung downline mo, o kaya sinisigawan mo, ganun, diba? So, natututo ka. Kaya nga may naalala ko, meron akong pinapanood na interview ni Elon Musk, yung gumawa ng Tesla car. Sabi niya, sa sobrang frustrated niya daw sa school system, nagpagawa siya ng sariling eskwelahan. Kasi sabi niya, ang nakita niya sa school system ngayon, number 1, hindi tinuturuan yung mga tao mag-isip. Pangalawa, hindi daw tinuturuan paano mag-solve ng problema. Diba? So, ito yung mga life skills na essential habang lumalaki. Okay? Kaya dati meron ako nakitang eskwelahan na maganda . Isa sa mga nakita ko sa curriculum, paano mag-solve ng problem.
Okay, mas gusto ko yung mga ganong eskwelahan kaysa yung mga mataas ang grade mo sa sibika kultura, mataas ang grade mo sa science, di ba? Pero hindi ka na marunong mag-solve ng problema. Kaya ngayon, ang dami nag-suicide, ang dami na di-depress kasi hindi nila natutunan paano i-solve yung mga problems na ganon. Okay? Ang parang nila, the way para i-solve, manigaw, magalit, ma-frustrate, patamaan sa kung sino man, maging sarcastic. Okay? So, di ba ngayon guys, natututo kayo ng mga ganitong skills na hindi tinuturo sa school, hindi rin tinuturo to sa mga ibang networking, di ba? Sinasabi niya, positive attitude, di ba? Pero pag may kalaban na downline, nawawala yung positive attitude. Ganun, okay? Dito natututo kayo. Pag meron kang problem sa isang tao, wag mo siyang i-broadcast publicly, pag-usapan niyo siya privately. Kung nasa isang meeting ka with your leaders, merong isa doon di maganda ginagawa, i-isolate mo siya. Kausapin mo siya ng masinsinan na kayo lang. Okay? That's the only way masosolve. Hindi yung sabihin mo, maraming iba sabihin nila, hindi ko nakakausapin yan, magagalit din yan, sa mga ugali. Hindi. Hindi ba? Most ng mga tao, dahil hindi sila natuto ng skills paano mag-handle ng ganun or kumausap sa tao, lumalayo na lang silang ganun. So, dito natututunan niya paano i-handle properly, especially kung leader ka dito sa company natin. Eventually, lumalaki ang grupo mo. And kailangan mo ng ganitong mga skills para mag-solve ng problem. Okay? So, and mag-proceed na tayo sa ating last na topic. Pero bago tayo mag-proceed doon, i-comment mo muna dito sa kung ano yung natutunan mo at magbabasa pa muna ako ng ating mga online ngayon. Sabi ni Harry Prestosa, hindi magastos yung pagkain sa loob ng bahay. During lockdown, tama, nakakatipid ba? Si Americ, ano yung new package ngayon na 11,980? Matagal na po yan. Okay? Matagal na yan. Pa-update ka na lang sa upline mo. Okay? Di ba tayo, sabi ni Raul Ombos, di ba tayo magkaka-shortage ng products? I hope not. Okay? I hope that na hindi tayo magkakaroon ng shortage of products. Although, marami naman tayong products, di ba? Although, syempre, pahirapan ngayon sa manufacturing, pahirapan ng deliveries, but I hope not. Okay? Kaya, ang highly suggest sa mga nanonood ngayon, mag-stock ka ng products kasi hindi natin malaman hanggang kailan maglalas yung supply. At least kung meron kang stock na products, may maibebenta ka, may maititinda ka. Okay? Vilma, bakit nga ba may mga taong laging galit? Ang explanation ko lang dito is napalaki sila sa bahay na laging galit din yung parents. Kaya ganun. May mga nagsusugal na galit siya. Sino yan? Okay. Christy, sinirupang, sabi niya, nakaka-attract lang negative vibration na negative emotion. At sigurado akong hindi makakatulong ang negative vibration. Tama. Okay? Pero kasi sa isang banda, hindi mo pwedeng sabihin sa downline mo, sa kaibigan mo, negative yan, huwag natin pag-usapan yan. Kasi hindi nyo rin-ma-address yung problem kung lagi kayong positive. Para sa akin, mas okay na may negative, pero i-resolve yun na ayusin para lalong mas maging maliwalas. Okay? Kasi meron nagsasabi, positive ako pero deep inside hindi. Diba? Face your problems, not Facebook your problems, sabi ni Ayen. Okay? Si V, thanks for sharing po. Much learning, God bless and more power. Si Red Nueva, thank you Lord, love the way you say it. Good illustration about Christ-like traits and it would be a great help to imitate His teachings too. Tama. Si Hilmar, tama nga naman, pangit pag binasag ang downline. Okay? Actually, para sa akin, minsan okay pagbabasag. Okay? Kasi minsan, may mga tao na matitibay eh. Pero kung araw-araw ka na nagbabasag, iba na yun eh. Iba na yun mag-araw-araw. Diba? Okay. Si Billy sabi niya, kontrolin mo yung pagiging magalitin. Higit na importante gamitin mo yun sa tamang paraan. Tamang panahon, tama. Okay? Para sa akin, hindi tama nagagalit. Okay? Pero may panahon na kailangan gamitin din siya eh. Siguro ayun na yung pinakadulo. Okay? Ayun yung pag hindi ka talaga, kumbaga, ayun na yung last na resort. Okay? Yung talagang hindi na dadaan sa maayos na usapan. Wag sigawan pag may mali na gawa. Pwede ba ibulong na lang? Mas maganda yun. Okay?
Kasi marami mga tao, tignan mo, pag mga usapang problema, ayaw nila. Kasi nga, bata pa lang sila, pinapagalitan sila pag may problema. Okay. So, ayun. Nakukondisyon silang gano'n, nakakatakot pag usapang problema. Si Lisette, sabi niya, may apply na ako dati na puro mababasag ang training. Sabi ko, okay pang babasag, pero kung every training nang babasag, nako, negative yun. Diba? So anyway, guys, let's now proceed to our last part. Diba? Sabi ko nga sa inyo, tuturuan ko kayo ng specific technique ngayon para mabago ay yung mindset. Okay? So, ready na ba kayo? Or meron kayong mga questions na gustong itanong sa akin bago po tayo matapos? Okay? And, yun, of course, diba, always napalakasin mo yung immune system mo about sa ating kumbaga, nangyayaring yung crisis. Okay? Meron ako nabasa pala na gamot daw na effective sa crisis ngayon doon sa COVID. Check ko nga ano muna yun. Nabasa ko baka at least para may idea kayo. Yung tinatawag nilang chloroquine at hydroxychloroquine. Yan. Chloroquine and hydroxychloroquine. Effective against COVID-19. Yun. Okay. May mga nakakausap din po kasi ako na mga sa ibang bansa at tinamaan nun. Saka dito rin local na naka-recover na rin sila. Okay. Of course, aside sa inom ka na maraming tubig. Usually every hour isang baso ng tubig para ma-hydrate kapag tinamaan ka ng virus. Based naman sa study, kung babasahin mo yung mga nakikita ka sa internet, di ba? 97% daw ng tatamaan, magsusurvive naman. Yung mga 3% lang daw, ayun daw yung mga talaga may problems na sa health nila. Okay? So anyway, let's move on sa ating last na pag-uusapan. Ready na ba kayo? Comment naman kung ready ka na. Okay? Para sa ating last na pag-uusapan. So, yung technique na ituturo ko sa inyo, familiar pala si Vilma. Matagal ko ng gamot yan. At ng mga may lupus. Ay, ganon. Familiar pala si Vilma. Okay. So, yun. Kung gusto niyo magtanong about dun sa gamot, tanongin si Vilma Malaga. Alam niya yung gamot. Chloroquine and hydroxychloroquine. Ayun daw effective antivirals. Diba? Pag tinamaan ka nun. Stig. Okay. So anyway, let's go to our last topic. Okay. So dito, matuturuan kayo ng simpleng paraan para ma-rewire ang iyong belief. Okay. And naalala ko dati kasi hindi ako magaling na speaker, hindi rin ako magaling mag-recruit, hindi makapal mukha ako, hindi magaling magbenta. Nakatulong po sa akin to. Okay. At ano ba to? Okay. Simple lang, yung tinatawag kong affirmation. Affirmation, ibig sabihin, for example, nung time na hindi pa ako magaling mag-speaker o magsalita, ko sinasabi na magaling ako magsalita, lahat ng kakausapin makukonvince sa akin. Magaling ako magsalita, lahat ng kakausapin ko makukonvince sa akin. Okay? O kaya, pag meron akong pupuntahan, ko sinasabi, mapapapiin ko to. Ganon, affirmation yun. So, natutulungan ka na ma-remind nyo, ma-program yung sarili mo dun sa bagay na yun. Okay? So, kung halimbawa, minsan may mga times sa kinakabahan ako, ko sinasabi, kaya mo yan, huwag kakakabahan, kaya mo yan, huwag kakakabahan. Eventually, nakakaya ko nga, tas hindi na ako kinakabahan. Okay? Meron ding negative. Okay? Ito, magaling yung mga tao dito, yung mga tipong nagne-negative affirmation, sila yung tipong, hindi ko kaya yan, mahirap yan. Na-reject na ako ilang beses, baka wala akong mabenta, wala akong ma-recruit. Ayun yung negative affirmation. Nakakatotoo yun eventually. O kaya yung meron silang kagalit na tao, sasabihin nila, hindi na kami magkakabati niyan. Habang buhay na to, gano'n. Ayun, negative affirmation yun. O kaya, pag gusto mong kumita ng 1 million, sinasabi ng mind mo, hindi ko kaya kitain 1 million per month. Parang imposible naman. Negative affirmations po mga yun, na nakakatotoo din. Okay? So, itong affirmation na to, pumili ka ng bagay sa buhay mo ngayon na nahihirapan ka. Let's say, nahihirapan ka mag-recruit or nahihirapan ka mag-save. Okay, kung nahihirapan ka mag-save o wala kang savings, hindi ka marunong magtabi, pwede mong gamitin yung affirmation, sabihin mong, I love saving money. Lagi ako nagtatabi ng 5,000 pesos per month. Lagi ako nagtatabi ng 5,000 pesos per month. Sabihin mo siya
every morning, saka every night. Okay? Pagkagising, bago matulog. Okay? Yung mga bagay na gusto mong i-develop. Kung halimbawa, tinatamad ako mag-exercise, minsan sinasabi ko, gabi pa lang, bukas mag-exercise ako, eventually nagkakatotoo. Okay, o kaya next day, halimbawa, plan ako mag-fasting next day, o hindi kumain, like na sasabihin, hindi ako kakain bukas, eventually nagkakatotoo. Diba? Yung mga affirmations po to, simple lang to, pero napaka-powerful. Marami pong tao ngayon, mahirap dahil most of their life, sinasabi nila sa nila, mahirap lang kami, hindi ko kaya yumaman, di ba, simpleng empleyado lang ako. Nangyayari, nagkakatotoo. Are you guys learning? Affirmations work, di ba? And of course, lalagyan mo ng action, di ba? Halimbawa, gusto mong makabenta ng 10 products today, di ba? Lagay mo i-affirm sa mind mo na magbebenta ako bukas ng 10 products, magbebenta ako 10 products. Tapos, i-actionan mo, mag-alok ka sa maraming tao, di ba? Para eventually, di ba, yung mga sinasabi mo, magkakatotoo siya. Di ba? I think nasa Bible yan eh, na yung whatever you believe, di ba? Whatever you pray, na believe that you've received it, and mangyayari siya. Okay? So, are you guys learning? So, ayun lang ang mga lessons natin for today. Okay? And pinag-usapan natin ngayon na topic, di ba? Una, adjustment. Yung pangalawa, last resort. And ito, pangatlo, affirmation. Ayun yung mga pinag-usapan natin. Okay? At isa lang share ang ko sa inyo ngayon, message. Kung may natutunan ka dito, i-share mo to. I-tag mo yung mga kaibigan mo. Okay? Ayan. So, mga kaibigan, I know na marami kayo natutunan ngayon sa ating lessons ngayon na ikaka-develop lalo ng sarili mo. Okay? Para lalo mag-improve ang relationship mo sa network mo, sa buhay mo rin. Of course, dumami sales mo. Okay? And napaka-importante na ngayong lockdown, magpaka-active ka online. Okay? Bakit? Lahat po ng tao online ngayon. Okay? Lahat po ng tao nasa Facebook, nanonood lang, naghahanap ng kung sino man pwede na kausapin. So, opportunity po sa iyo to na magbenta, mag-recruit, di ba? Parang pag after na lockdown, edi ang dami mo ng contacts, ang dami mo ng recruit, ang dami mo ng benta. Okay? Huwag mong palipasin yung lockdown na wala ka man lang naibenta kahit isa. Wala ka man lang na-recruit kahit isa. Okay? Remember, ang mga tao, di ba? May pera po yan. Nakatago lang. Hindi na lang ginagalaw. Okay? Wag mo isipin na mahirap mag-recruit mo yung lockdown. Hindi. Di ba? Hindi. Kung papansin mo nga ngayon, di ba? Marami pa rin nakakabenta. Tingnan mo yung page natin. Dami pa rin nagte-testimonials kasi marami pa rin tao naghahanap ng products, di ba? Maraming tao gusto pumayat during lockdown. Kaya may kape tayo. Maraming tao gustong magpaputi during lockdown, di ba? So, i-take mo tong advantage na to para kumita ka pa rin lalo. Okay? Wag mong i-prevent yung sarili mo na sasabihin mo affirmation na mahirap magbenta ngayon. Pag sinabi mo yun, alam ko, mahirapan ka lalo. Okay? Pero pag sinabi mo, madali magbenta ngayon, nasarap magbenta ngayon, gusto ko mag-recruit, mangyayari po eventually. So mga kaibigan, di ba? Ayun lang po. I hope marami kayo natutunan. I-share mo lang to. And see you again sa ating Growth Thursdays na susunod. Bye-bye!